Mga tanggapan ng COMELEC sa iba't ibang bayan at lungsod sa Pangasinan puspusan ang pagsusumite ng COC sa Provincial COMELEC. May ulat si CJ Turida. Mula sa Infanta, Pangasinan, maagang dumating sa Dagupan City ang Municipal Election Officer doon upang magsumite ng mga COC sa tanggapan ng Provincial COMELEC. Kailangan may submit lahat ng iba't ibang city at municipal COMELEC offices ang listahan ng mga aspirant bago dalhin sa COMELEC Central Office mamayang gabi. Sa mga aspirant, medyo naobserbahan ko naman na tahimik sila. Sana magtuloy-tuloy na peaceful ang Infanta. Sa October 29, 2024, sisimulan na ng COMELEC na mag-post ng tentative na listahan ng mga aspirant sa kanilang website at sa mga tanggapan kung saan sila nag-file ng COC para ma-check ng mga aspirant ang kanilang mga pangalan na ilalagay sa official ballot. Sa Pangasinan, one-on-one ang labanan sa pagkagobernador at vice-gobernador. 26 mga aspirants para sa pagiging provincial board member at 12 ang naghain ng COC sa pagiging kinatawan sa kabuuang 6 na distrito ng lalawigan. Sa buong Region 1, umaabot sa 113 ang naghain ng COC para sa provincial at congressional positions. Wala tayo ngayong tinatawag na premature campaigning, so as if they are free to do everything. But para naman siguro sa balance din na, no? So just do na magpakilala sila na wala sana munang mga gastusan o ano na. Magsisimula naman sa March 28, 2025 ang campaign period sa mga kandidato para sa pagiging kinatawan ng Kamara at ang mga magiging opisyal ng probinsya, syudad at munisipyo. Magtatagal ito hanggang May 10, 2025. Bawal silang mangampanya sa April 17 na Huwebes Santo at April 18 na Biyernes Santo. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon.